Welcome, dear Pisces. Sa buwang ito, ang iyong intuitions at ang mundo ng emosyon ang magiging pinakamahalagang gabay mo. No? So, minsan nahihirapan kang mag-set ng boundaries sa pag-ibig. Kaya gagamitin natin ang 6 card. Ginawa ko to, sariling custom spread natin to. No? Para hiwalay ang reality mo sa ilusyon sa isang romantic life. So, handa na tayo mag-dive sa emotional depth para makitang tunay na status ng iyong puso. No? So, ang ating spread nito, yung magbibigay linaw sa'yo na ang conscious na isip nila, what they think of you, at ano yung gusto nila sa'yo, yung what they love to you, and their strength, kung ano yung strength niya, kung ano yung lakas niya, and then kung ano yung weakness niya, no? Yung kahinaan niya, yung blind spot o kahinaan nila, no? At ang relationship future, ito yung emotional current na pupuntahan. And then ang advice din, no? So, ano yung kailangan mong gawin din para advice na yun sa'yo, no? So, bago yan, Nak, no, mag-cleanse muna tayo, no? Mananalangin tayo, maikli, saglit lang po ito. And then, ah, kung hindi po naipilter ang background, maririnig nyo ang sounds, no? Pero maganda, hinaan nyo na lang din po ang sounds ninyo, no? Baka ano po kayo, sensitive kayo sa sound. So, sometimes hindi nyo maririnig kasi naka-background filter tayo, no? Sounds filter. Okay, sige. Ang importante naman po yung intentions natin. Yung prayer can spread all over the world, no? Ayan, sige. Hayaan nyo po ako manalangin. So, aking hinihiling ang gabay ng spiritual forces at tunay na wisdom. Linisin ang lahat ng ilusyon, kalabuan at emotional na bigat. Naway ang pagbabasang ito ay magbigay ng matibay na boundaries at malinaw na visions. Linisin rin po ang kanilang pasyo. Bigyan mo po sila ng kaliwanag. Okay, ayan. Safe na safe tayo magbasa. No? Titignan natin na. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe at patuloy na at laging nanonood ng mga video natin. Kung nabibitin po kayo, i-play nyo lang po ang playlist. Ayan, may ginawa kong para sa inyo lang, Pisces, sa lahat ng mga zodiac sign. No? May playlist po tayo doon. Makikita nyo po ang inyong mga video. No? Para po ito kay Pisces. Ano po ang tingin sa kanila? Okay, let's do na, no? Yan ang persons. Nila na Uy, the star. Oh, tingin sa'yo, star ka raw. Kukuti-kutikitap ka, tinitingala ka, para ka raw isang bituin. Ayan. And then, ang pangalawa naman natin is tumalsik na rin. Nag-jump na rin siya, no? Ano ang gusto nila sa'yo? No, Pisces. Ayan, ganda naman. Some of you is dealing with, with air sign, no? Ano naman po ang kanilang strength? Ano po ang strength ng kanilang person spirit guide? Oh my God, nako, mukhang in love to sa'yo. Ace of Cups, so. Mukhang mabait to at loving persons to. Pisces. It's either din po sa single din to. Ito yung, pwede rin po ito sa single, sa mga divorce, sa mga widow, sa mga separated. Ito po yung sa mga target persons ninyo, no? Yan. Tsaka especially sa mga nasa relasyon, no? At nasa current relationship, babae ka man o lalaki, no? Okay, tingnan naman natin ang weakness. Ang ganda, oh. Tingnan mo. Tingnan naman natin ang weakness ng persons mo. Ayun ang weakness. May pagkakuripot. Natawa ako. Isa lang kunin natin na weakness. Ayan, hawak-hawak niya pera niya. Medyo hindi siya open sa any opportunity. Pero makikita mo, loyalty nito sa'yo na. Natawa ako eh, no? Biglang lumabas sa bibig ko.
Okay, so tingnan naman natin ang future, 'no, ang future ninyo, ang future ng relationship, spirit guide. Natawa ako sa ano 'no, itong weakness may pagkakuripot, nakakatuwa naman. Pero may iba pang meaning 'no, mamaya explain ko. Ayan, future lovers in reverse. So advice, ano pong advice? Ano pong advice? Kung ang maa-advice mo? Queen of Cups in reverse. Kahit reverse yan, may mga mensahe yan na magaganda na connected sa sitwasyon ninyo, no? Then, syempre, kukuha rin tayo dito ng Romance Angel Guidance. Pag-ibig, syempre, si Romance Angel Guidance. Hingi tayo sa kanya ng gabay. Romance Angel Advice para po ito kay Pisces. Para po ito kay Pisces. Keep an open mind, Pisces. Ayan. Kukuha rin tayo ng sa pang-oracle. Red Mystic Oracle card to eh. Mystical red roses. Basta, yan, ang ganda niya, no? Very cute. Para po ito. Natin. Mirror daw. Nako, ayan. Mirroring yourself. Camera. Phoenix. Ah, maganda ito. Maganda nga, Ire. Maganda, maganda. Papakita ng isang malaki ring emotional block ito, no? So, tingnan natin muna. Meron kang star, then the queen of swords. Ito yung ano gusto nila sa'yo. Ang kanilang strength, the ace of cups. So, ang ano, and weakness, the four of pentacles. Lovers in reverse, ang future energy. Future ng inyong pagsasama o relasyon. Then, ito ang guidance at advice sa inyo. No? The queen of cups in reverse. Baka too much love to eh, no? Kaya ni-reverse. Dapat kasi balance eh, no? Or, and then ito yung keep an open-minded sa ating romance angel. Your soulmate may differ from your ano. And then, meron ka rin ditong mirror. Ito yung mirroring each other, self-reflection, introspections, inner wounds, no? Then, camera. Reminiscing, making memories, learn from the past, perception. Ito yung mga nostalgic energy, no? Phoenix, ito, new phase, may rekindle, renew and growth, meron ding change mind, meron magbabago. Rise from ashes din, ayan. So, makita mo, maganda pero may konting emotional block tayong nakikita, no? Kumbaga may hope at healing ka rin. May hope at healing sa vision mo pero kailangan mong harapin ang isang uncomfortable truth, no, tungkol sa balance ng giving at pagtanggap ng pagmamahal. Yan yung sinabi ko, no? Then, ito yung ginawa kong custom prep dito, magkakaroon ka ng ididetalye ko sa'yo, no? So, what they think.
The star, ito naman maganda, very beautiful energy. Iniisip nila na ikaw yung kanilang inspirasyon, ikaw yung ilaw na sabihin natin ng kanilang buhay at ang source ng hope. So, nakikita ka nila bilang isang tao na sabihin natin may healing energy rin at tunay na faith, 'no? So, nakikita din nila na you are very fair and alam din nila na madali ka rin magpatawad. Alam din nila na you are on a balance and harmony energy rito. Or sabihin natin alam din nila na masakit din ang iyong nakaraan, 'no, na kumbaga which is healing, na very ano ka rin, meron ding acceptance din tayong nakikita, you could easily accept, forgive and forget, parang something like that na ganyan na nakikita nila sa'yo. Especially they want your physical energy also, 'no, nakita nila maganda ka, parang ikaw yung parang ano, parang your star, parang nakita natin bina-value ka or sabihin natin, magaling kang mag-value ng persons na value mo rin sila, 'no? 'Yan ang tingin nila sa'yo na mataas ang tingin nila, they think highly of you din nak 'no? Yang parang tingin nila ikaw yung kanilang star ng buhay nila. And then ito rin yung gusto nila sa'yo. Hindi bigyan pa tayo ng isang sitwasyon pa, para lalo mo lubusan yung parang ikaw yung pinapangarap nila na may malaking tiwala sila sa potensyal mo rin. At saka sabihin natin sa future ninyo, kaya may mataas na regard sila sa'yo 'no. And then itong Queen of Swords naman, ito yung what they love you, kung ano yung nagustuhan nila sa'yo 'no. So ito yung very complex, ang gusto nila sa'yo yung isang kalinawan, sharp, pati yung pagiging matalino mo 'no, Pisces, at abilidad na mag-set ng boundaries. Ina-admire nila yung kakayahang mong maging objective at very honest, 'no? Lalo na kapag nagdedesisyon ka, gusto nila yon. Kumbaga mahal nila yung independence na pag-iisip mo. Gustong-gusto nila 'yan, very sharp, 'no? Hindi ka nila nakikita bilang isang taong madaling manipulahin, kumbaga your thinking, at ito yung nakikita din nila na ito yung nagbibigay na inspirasyon din at respeto para sa'yo, 'no? At kaya sinabi ko sa'yo diyan pa lang, they think highly of you na. Iniisip din nila na when it comes to decisions, you are very fair, 'no? When it comes to decisions na sa mga ano, magaling ka rin sa business, they find you very 'yan ang nagustuhan niya kasi matalino ka. Kundi ano, kumbaga saludo sila sa mga advices mo, sa mga request mo sa kanila, sa mga sabihin natin yung sa mga idea na prine-present mo sa kanya, gustong-gusto niya 'yan nak 'no, ayan. And then which is beautiful naman dito nak, itong ano, itong Ace of Cups 'no, ang strength. So baka ikaw din is bago niyang pag-ibig or sabihin natin, ang kumbaga baka ikaw din yung lakas niya na nakikita dito na ikaw yung parang bago sa kanya na nakikita rito 'no. Baka new love ka rin niya 'no, kaya ikaw yung tingin niya napakalakas 'no. Kumbaga ito yung pinakamalaking lakas nila sa relationship din. Ito yung kanilang kakayahang mag-offer ng pure love sa'yo 'no. Kumbaga hindi lang pure love, pati bago at very genuine na pagmamahal at emotional na connection 'no. Sila yung may unlimited capacity 'no. Ace of Cups yan, eh, 'no, ayan 'no. 'Pag, may kakayahan din siya na actually na sabihin natin na ipadama sa'yo ng buong buo at ibigay ang puso niya sa'yo, 'no. Very genuine na pagmamahal ito at emotional na connections ninyong dalawa is kayang-kaya niyang paunlarin, kayang-kaya niyang sabihin natin ipag-ano, kayang-kaya niyang i-growth or sabihin natin kayang-kaya niyang i-upgrade, 'no. Marami siyang plano siguro rin sa inyong dalawa, 'no. Ito rin yung sinasabi natin yung sila yung unlimited capacity para pag-aalaga at para mag-umpisa ng new emotional chapter din, 'no. So, sabihin natin sitwasyon is, sila yung source ng emotional renewal,
'no? Kumbaga kaya nila yung punan yung cup mo sa tuwing nauubos, kaya ka nilang bigyan ng pagmamahal. Bibigyan ka nila ng 'pag malungkot ka, paliligayahin ka. 'Pag empty ka 'no, kumbaga ito cup mo, kayang-kaya niyang bigyan ng pagmamahal 'yan. Very understanding siya, 'no? Kumbaga ito rin sabihin natin, yung parang 'pag naubos yung cup mo, ito yung siya yung magpapatatag ng relasyon, 'no? Ayun, 'yan ang kakayahan niya, very strong siya energy niya 'pag ganyan. And then nakita mo rito, so ang kahinaan niya yung sabihin natin na sobrang attachment. Medyo takot siya mawalan at takot din siyang matalo, parang gano'n na takot din siyang mag-grab ng ibang opportunity. 'No, ito nga yung medyo natatakot siyang maubos ang kanyang kayamanan kaya inaano niya lang 'no, kaya hinihigpitan niya, ayaw niyang i-share 'no? Baka hindi kaya kanya-kanya naman kayo sa pera ano, kapag ganito kasama mo. Although na ganyan 'no, although na maganda, mapagmahal, maano 'no, sabagay okey na yun, basta mahalin ka 'no? So, kita mo naman kasi dito very proud sa'yo. Baka ikaw din yung baka new ka lang din sa kanya, baka siya rin yung first ka niya, or sabihin natin, after ng breakthrough niya baka ikaw din yung persons na gusto niya talaga 'no? Naku, let's go back na rito. Itong weakness niya ano, maaari rin na ayun nga, sila magiging medyo may pagka-possessive, at saka yun nga, minsan madamot din sa ano, sabihin natin sa material things. Sometimes 'pag halimbawa 'pag may tinutupak 'to, malamang na medyo isnabin ka, or sabihin natin gano'n, parang medyo sometimes sumpungin 'no, ang weakness nila. Parang but which is good thing dito, they don't ano, hindi sila naniniwala sa mga sabi-sabi. Makikita mo rin ang loyalty nito kasi parang ano, may kumbaga komportable siya sa'yo, eh, 'no? Kumbaga 'yan, parang feeling niya na na may loyalty ka rin sa kanya, parang gano'n 'no? Kumbaga hindi hindi nag-a-accept ng anumang tulong, or hindi siya open sa mga ano-anumang gossip, wala siyang pake diyan 'no? Minsan din, eh, sabihin din natin ang weakness niya is parang nakita natin dito yung medyo may pagkamadamot, ayan. Pero okey lang 'yan 'no, that's only material thing. Yun ang kahinaan niya, or sabihin natin baka medyo ano rin siya sa pera 'no. Siguro, savings niya is maliit lang 'no, may reasons naman, tanungin mo na lang. Kaya lang baka 'pag nagde-date kayo ikaw pa gumastos 'no? Dapat sabihin mo half-half tayo, lalo na sa mga mag-shota 'no? And kung makikita mo, kahit pero ano, eh, nakita ko dito, weakness niya kasi ito rin, puwede rin ito maging emotional emptiness din 'to, eh, 'no? Pero may Ace of Cups ka, may strong quality ka. May strong quality siya na he can provide everything with love, 'no? Kaya meron din siyang parang may pagka-emotional stingy siya, kahit na may Ace of Cups siya dito na nakikita natin, pero ayaw nilang i-share 'no, kumbaga ayaw mag-let go din ng control 'no? Dahil mahal ka nila, sobra silang nahigpit, or medyo mahigpit nga itong tao din 'to, baka medyo masakal ka rin 'no? So, medyo ano siya, mahigpit at medyo nagdudulot din ng kawalan ng freedom 'to sa relasyon 'no? Parang sila yung maaring materialistic din at masyadong nakatutok sa security rin ito 'no? Kahit na may Ace of Cups siya 'no? So, kung makikita mo, ito ang relationship, the lovers in reverse. Ito yung deep insight na ibibigay ko sa'yo 'no. Ito yung kumbaga ito yung ito yung parang trajectory 'no, the lovers in reverse. Ito yung pupunta sa pagkakaroon ng conflict sa choices. Minsan hindi kayo parehas ng gusto 'no, or mga choices ninyo sa buhay 'no. Kumbaga hindi align ang inyong sometimes ang gusto at hindi, parang gano'n. Ito rin yung sinasabi na nagpapahiwatig na ito yung hindi matching na values kayong dalawa din.
sometimes hindi rin kayo hindi rin pagkakaunawaan o pag-aalinlangan din sa commitment or fidelity ang magiging problem na nakikita dito. So, may kailangan ding idesisyon na hindi align sa higher good ninyong dalawa, 'no? Bawa is yung future ninyo ay aabutin ng matinding crossroad dito, 'no, kung saan yung kailangan mo talagang mamili, 'no? Ito rin yung kung saan mo kailangan mo din mag-compromise. Sometimes, sabihin natin, sometimes ikaw yung mag-iintindi, 'no? So, 'pag ano rin, 'pag naka-reverse din 'to sometimes baka future ninyo is baka mauwi din sa hiwalayan, parang gano'n, 'no? Some of you lang, okay. So, kung makikita mo may advice ka ditong Queen of Cups kasi nga baka sobrang panay-panay love din, 'no? So, kailangan din merong money, 'di ba? Meron din dapat, para balanse, kasi laging magkasama ang love life at saka financial din at saka career, no? So, siguro nga bakit Queen of Cups is naka-reverse, dapat ito pagmamahal, okay ito, 'di ba? Pero ni-reverse kasi baka over panay love-love lang kayo, panay gawa lang kayo ng baby tapos walang nagtatrabaho o hindi man lang niya i-share ang pera niya, 'no? Ayan. So, kaya rin bakit baligtad ang ano, kaya ito rin yung parang payo na pinakita, 'no? Kumbaga ibalanse niyo, sabi ng Queen of Cups in reverse. Or sabihin din natin na ang payo nito kasi, kumbaga ang pinakapayo sa'yo nito Pisces is yung tigilan ng over-emotionalizing din at self-pity. Kasi ito yung nagbababala rin na sobrang pagiging moody rin ito, 'no? Pagiging insecure o manipulative din dahil sa lack of emotional boundaries, 'no? Kailangan mong kontrolin din ang flow ng emotions mo, Pisces. At ang actions na maaari mong gawin dito yung mag-set ka ng boundaries at huwag mong hayaang lamunin ka ng feelings, 'no? Kumbaga o kaya ng feelings ng partner mo. Siyempre, magpakita ka ng maturity rin at kalmadong pag-iisip, 'no? Peace of mind din. Kung makikita mo meron ka rito, ayan, kagaya niyan, keep an open mind, 'no? Sabi ni Romance Angel, dahil may lovers reverse ka nga, etong lovers in reverse mo na future, nakikita natin, kailangan ninyong mag-usap, 'no? Kasi ang conflict sa future niyo ay hindi maayos, eh. 'No, kung walang matapat na communications tungkol sa Four of Pentacles tungkol sa Four of Pentacles na control issue ito, eh, 'no? Medyo mahigpit din siya, 'no? So, keep an open mind ang sabi rito, 'no? Kasi ito yung payo na huwag maging judgmental din o mahigpit sa expectations. Dahil ang Queen of Swords, 'no? Dahil yan ang gusto nila sa'yo. Na nasa strength mo rin, ay ito rin yung dapat gamitin, para maging objective at mag-explore ng new possibilities, 'no? Hindi para mag-cut off age, 'no? Or hindi puwedeng mag-cut off kaagad. So, kung makikita mo meron ding Mystic Red Rose Oracle na mirror, camera at phoenix. Okay, so ang mirror, 'no, ang nangyayari sa relasyon ninyo ay parang salamin lang ng nasa loob mo. So, ang weakness ng partner mo na Four of Pentacles, ito yung posibleng ikaw rin ang may issue sa security or control, 'no? That is the mirror, yan ang sinasabi. And then, kung makikita mo rito, ang camera. Kailangan mong kumuha ng, sabihin natin, ng clear at objective na litrato ng inyong relationship, 'no? Kumbaga, tignan ang sitwasyon na walang filter o romantic illusions. Dahil ito yung tugon sa ano, sa Queen of Swords mo, eh, 'no, na kailangan ng mental clarity rito. And then may Phoenix ka rin dito. So itong Phoenix nagpapahiwatig, ito ang malaking rebirth at transformations. So ano man ang mangyari sa lovers in reverse sa future na maghihiwalay man kayo o magstay, may pagbabago ng malaki at magsisimula kang muli na mas may malakas na sense of self, 'no? Kumbaga kung makikita mo rito na, ang reading mo ay tungkol sa kaligayahan at emotional possession, 'no? Ang tension dito is meron kang sapat na pagmamahal actually at inspirasyon.
which is the star, ngunit ang relationship yung parang nahihila pababa, 'no? Parang nahihila ng pababa ng control at pagiging possessive, 'no? Dahil sa Four of Pentacles dito. Na siyempre ito yung nagdudulot ng ano, ng sabihin natin major decision point. So, kailangan mong gawin mag-ano, gawin dito is yung mag-heal at mag-focus ka sa self-love. Gamitin mo ang Queen of Swords para maging objective ka at Queen of Cups in reverse para kontrolin ang iyong emosyon, 'no? So, huwag kang maging moody, 'no? Or sabihin natin huwag kang moody or victim na parang feeling mo, 'no? So, nakita natin ang future actually ang nag-aantay sa'yo ay ang Phoenix, 'no? Rebirth, this is rebirth. Ang outcome ng conflict, ito yung pagiging sabihin na ito yung magiging ano, transformative, 'no? So, kumbaga i-connect at tignan ang sarili mo sa mirror, 'no? Ito para malaman mo kung ano talaga ang root at cause ng iyong problema, anak, 'no? Ayan. So, nakukuha niyo po ba? So, kung makikita mo pa rito 'no, titignan natin ang practical tip 'no, kung papaano mo maayos ang issue ng Four of Pentacles dito, 'no. Itong Four of Pentacles na medyo may pagka-possessive and control, papaano mo yung weakness niya, malalabanan ang weakness niya or sabihin natin anong ipangtatapat mo sa weakness niya, 'no, na which is ang Four of Pentacles nga is possessiveness niya at control niya. At ang babala din ng Queen of Swords 'no, at, Queen of Cups in reverse, I'm sorry, itong Queen of Cups in reverse, ito yung emotional imbalance naman ng moodiness, ito yung gabay at payo. Kumbaga ang pinakasusi dito is yung emotional maturity mo Pisces at ang financial stability mo at ang personal independence mo. Kumbaga ang pinaka-practical na tip dito is parang maglagay ka ng emotional boundaries, 'no? Para sa yung partner, ang weakness niya is Four of Pentacles, 'no, possessive at control ito. Ito yung nagpapakita nga ng partner mo na ang iyong partner nga yung masyadong natatakot mawalan, kaya nagiging uncontrolling siya or stingy, kuripot, 'no, sa resources man, sa oras o sa attentions din. So, ang aksyon na maari mong gawin diyan is yung siguraduhin na may sarili kang source din. Kailangan din may savings ka rin dito 'no, dahil ang dahil kailangan din ang financial freedom mo na ay 'baga kaysa nga naman aasa ka sa kanya, 'baga ano, hayaan mo na lang siya muna 'no, parang gano'n. Baka iniipon naman niya 'yan para sa inyo, puwede rin 'yan 'no, 'yan na lang din siguro isipin mo. Ang financial freedom ay nagpapabawas din kasi ng ano, sa fear or loss of dependency 'no, kumbaga, okey lang sige kanya-kanya tayo 'di ba? Sabihin mo, "Sige." Hindi kita lulutuan, gano'n, 'no, puwede rin naman yung mag-create ka ng alam mo yung me time? Ayan yung boundary setting na sinasabi, 'no, yung kahit demanding ang partner mo, kumbaga mag-set ka ng oras na strictly para lang sa sarili mo. Example 'no, may hobby, ayan mag-meditate ka, ayan yung lumabas ka with your friends 'no. Kumbaga i-communicate ito 'no ng kalmado at very firm na kagaya ng Queen of Swords energy mo, 'no. So, halimbawa 'no, halimbawa ng boundary. Halimbawa, "Mahal kita pero ang Sabado ng umaga ay reserve para sa akin 'yan," 'no. Hindi lang kumbaga magbibigay ka ng time for yourself din. Siyempre ayan yung mag-escapade ka, magpapa-parlor ka 'no. Parang ganyan, that is how to handle yung mga ganyang tao, 'no. Kaya, kung papaano mo ka din ng boundaries mo, ng espasyo mo kahit isang araw 'no. Kumbaga naka-reserve lang sa 'yan. Siyempre tapos sabihin mo na lang din sa kanya na, "Sige pagkatapos nitong buong hapon, sa'yo naman ako sa gabi." Oh, 'di ba gano'n lang 'yun. Sige kumbaga at least nakakuha ka ng sarili mong espasyo 'no. Kumbaga naka-reserve sa'kin yang Sabado ng umaga, pero pagkatapos nito buong hapon ako sa'yo or buong gabi ako sa'yo, oh, 'di ba?
Parang gano'n yung pag-set ng emotional boundary 'no? Yung i-encourage yung separate hobbies din. Kumbaga invite mo rin ang partner mo na sa na magkaroon kayo ng dalawang activity na kayong dalawa magsasama. Kumbaga himukin mo yung partner mo na magkaroon ng sarili ninyong circle or passion na dalawa. Para hindi lang sa'yo naka-focus ang sense of security niya nak 'no? So, para naman ang actions mo rito sa naka-reverse na Queen of Cups na payo at advice nga 'no, kapag may strong feeling ka, either galit, lungkot o selos, mag-pause muna ng 3 segundo bago ka magsalita. Very 'Yan ang pinaka-tip, very effective 'no? Medyo parang galit ka, lungkot, selos, magpo-pause ka ng 3 segundo or take a deep breath ng 3 beses bago ka magsalita. Dahil ito yung makakatulong sa'yo na gamitin ang isip ng Queen of Swords 'no, na ang kakayahan mo na nai-invade mong energy bago ang emosyon 'no. So, differentiate your feelings dapat na dito, eh. Kumbaga tanungin mo yung sarili mo, "Sa akin ba talaga itong nararamdaman ko o sa partner ko?" Dahil Pisces ka, eh, madali mong ma-absorb ang feeling ng iba nak, eh. Kumbaga ibalik ang emotional boundaries 'no, parang gano'n. So, puwede ka mag-visualize 'no, kumbaga puwede ka mag-visualize na may salvage or sabihin natin shield sa paligid mo na pumipigil ng negative energy na makapasok 'no. I-visualize mo na you are very safe, protected ka ng angel wings, parang ganyan 'no. Sometimes din dapat din i-journal mo ang clarity mo. Isulat yung mga feelings bago mo ito i-dump sa partner mo 'no. Bago kayo mag-usap, isulat mo lahat, dun mo muna ilabas, mababawasan ng konti galit mo 'no. Kasi ang Queen of Cups in reverse, 'yan yung ano, eh, pagiging, parang ito yung mangyayari, emotional imbalance at moodiness, eh, 'di ba? Kaya 'yan, I'm just giving you some advice din 'no, na para malabanan mo yung Queen of Cups na 'yan in reverse 'no. I-journal mo, sulat mo 'no, kasi diyan ka malilinawan sa camera oracle, oh. Ayan, diyan ka kasi ito bakit ko nasabi, kasi meron kang camera rito na kumbaga at least maisusulat mo lahat 'no. Kasi sa pamamagitan ng paggawa din ng concrete boundaries 'no, ito yung mas magiging madali para sa'yo na tumayo ng matatag, eh, bilang phoenix 'no. Tsaka ayusin ang conflict na dala ng lovers in reverse nak, ha. Okay, so ayan. So I hope, naliwanagan ka, kumpletos recados 'no, at tinuruan din kita kung paano mo i-ha-handle itong possessive at saka itong medyo ano 'no, walang emotional boundaries, kailangan maglagay ng boundary 'no. At pahingi naman po ng like and hype diyan 'no, at pa-subscribe na rin po at marami pong salamat muli sa mga nanonood. Thank you so much, Pisces and Rose watcher po 'no, ayan. Thank you and God bless you po. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life.
We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. mahal kong kaibigan. Naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang